lingkod si Pastor Ron Niepes. Muli po ako pinagpupulit nagpapasalamat sa Diyos at salamat din po sa inyo na mga patuloy pong pagsuporta sa ating pong YouTube channel. At ako po patuloy po naglalambing po sa inyo. Sa bawat hindi pa po nakasubscribe ay tayo po mag-subscribe at ating pong i-hit yung notification bell at tayo po mag-like. At tayo din po ay mag-comment. Salamat po sa inyong mga comment at ako po ang personal na nagbabasa ng inyong mga comment at isa-isa ko po yan talagang nare-replyan. Kaya po doon po sa mga comment niyo po na nakikita ko po na kayo po ay napagpapala at kayo po ay nagiging pagpapala atin pong channel. Ako po ay nagiging isang kagalakan at inspirasyon po sa atin yung pong pinapaabot niyo po na yan ng mga blessing dahil po sa YouTube channel po natin. Salamat po at muli po ay ito po ngayon tayo po patuloy po mag-aral ng kanya. Tayo muna po manalangin. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Father God. Patuloy po kami na nagpapakumbaba, O God. Pangunahin niyo po kami, samahan niyo po kami sa aking pong pagkahayag ng inyong salita. Nawa po, Lord, sa bawat isa makapakikinig nito sa bansang ito, Luzon, Visayas, Mindanao, at even sa ibang panig ng mundo, tayo po ang patuloy pong gumalaw at kumilos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Okay, sige po. Tayo po ay magsimula na po. At ating pong pag-aralan po yung recent event na nagaganap po ngayon sa bansang Israel versus ng mga Palestine. Alam niyo po yung po nangyayari po na yan ay bago pa lang po mangyari po yan po ay nakapropesy na po. Nakapropesya na po yan bago pa lang po yan maganap. At yan po ay makikita po natin sa banal na kasulatan, sa Holy Scripture, sa Bible. At maaari po magtataka po tayo sapagkat sa ating pong generation ngayon ay ang bansang Israel po ay one of the most advanced intelligence system. Sila po ang pinaka-the best na intelligence system worldwide. Yung po kanilang lahat ng mga boundary sa kanila pong mga kalabang mga bansa sa Egypt, ang Palestine, ang Gaza Strip, ang Iran, ang Lebanon, ang Iraq, ang Jordan. Sila po'y napapaikutan po niyan ay yung pong paikot po na yan ay talagang yan po lahat ay bantay sarado po nila with sensor, with high advanced sensor, monitor po nila yan. Talagang lahat po yan ay talagang nakabantay sila. Bukod pa po doon sa kanila pong advanced high-tech intelligence system. At sila din po yung one of the most advanced air fighter system. Sila din po yung one of the most advanced missile interceptor na walang iba kundi po yung Iron Dome. At meron po silang bago ngayon yung po natawag na Iron Beam na laser. Kaya po talagang sila po ay isa sa kinatatakutan pagdating po sa mga pandigma na mga gamit sapagkat super advanced po ang mga gamit nila. Pero ang malaki pong katanungan ay bakit sila nabulaga ng mga Hamas, ng mga militanteng grupo ng Hamas na hindi po nila ini-expect na nabulaga sila, napasok sila at sa loob lamang po ng ilang oras ay libo ang namatay sa mga Jewish people. At ang dami pa pong nakidnap, more than 250 Israelites ang nakidnap. Meron pa pong mga ilang kasama ng mga foreigners. Kaya po makikita po natin marami pong nasunog ng mga building sa bansa po Israel. Bakit po ito nangyari? Alam niyo po mga kapatid, ang bansang Israel, kahit po sa lumang tipan, kapag ang bansang ito ay sumusuway at hindi sumusunod sa Diyos, kahit na mahal niya ang bansang Israel at may pangako sa bansang Israel, ito po'y nakakaranas ng halok ng Diyos. At pinababayaan sila ng Diyos na hayaan silang matalo sapagkat ito po ang consequence kapag sila ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba nung mangyari po ang terrorist attack ng mga Hamas? Ang unang-unang inatake po dahil nagse-celebrate po ng ika-70th peace
itong mga Jewish people doon po sa boundary ng Gaza Strip at ng Israel sa isang malawak na disyerto. At yun po'y nakunan po ng video, may video po nun na habang nagkakasiyahan, nagkakantahan, umiinom, at talagang lahat ay talagang nagsasaya. Napakarami mga Jewish people na umuwi para sa peace na yon, at meron pa mga ilang mga foreigners. At ang nakalulungkot, yung kasiyahan na yun, yung malakihang peace na yon, kasiyahan, malakihang pag-asaya at pag-fiesta, ay hindi yan isineselebrate for the glory of God. Yun ay isineselebrate nila para lang sa kanilang sariling kaligayahan, enjoyment, sayawan, inuman, kantahan. Yun po yung ginagawa nila. At dahil doon sa bagay na yon, doon po isinabay ng mga Hamas yung kanilang terrorist attack, surprise attack, laban po sa mga Israelita. At nagtagumpay po ang mga Hamas. Ano po ang sabi ng Amos chapter 8 verse 10? Ito po ang prophecy. Ang inyong kapistahe gagawin ko araw ng pambighati. At ang mga sayang awitan ninyo'y magiging panangisan. Yan po ang nangyari. Yung kanilang kapistahan at yung kanilang mga sayawan, awitan, kasiyahan ay naging kapighatian. Pipilitin ko kayong magkalokbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Tutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kahit isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Yan po ang nangyari. Yung propesiya po na yan na sinabi ni Prophet Amos ay naganap sa bansang Israel. Habang sila'y nagkakasiyahan, habang sila'y nag-aawitan, habang sila'y nag-iinuman, isang kasiyahan, isang peace na hindi talaga i-dedicate sa Panginoon Diyos, kundi sa nilang sariling kaligayahan lamang. Naging bunga niya ng kapighatian, pagdadalamhati, sapagkat diyan nangyari ang daming namatay. Sabay ang pagpapalipad ng mga missiles, kasabay ang pagkidnap, pagkuha sa maraming mga kababaihan, kalalakihan ng mga Jewish people. At doon ay nagsaya, naghihiyawan, nagkatalunan, nagkakatuwaan bilang selebrasyon na ginawang pag-atake ng mga militant Hamas. Pero makikita natin na kapag ang bayan ng Diyos na walang iba kundi ang Israel ay iyong kinanti at kinalaban, meron itong ganti mula sa Diyos. Makikita natin kapag ikaw naman ay kahit anak ka ng Diyos, bayan ka ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos, pero yung ating ginagawang kasiyahan ay hindi para sa Diyos, merong konsekwenso. Kaya po mga kapatid, we hope na lahat ng ating gagawing selebrasyon sa ating buhay, na sama-samang selebrasyon, ay lagi natin itong igawin para sa karangalan at kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ito ang nais ng Diyos. Ayaw na ayaw ng Diyos sa mga kasiyahan at ginagawa ng bawat kanyang anak at bayan ay hindi siya ang napaparangalan. Ang gusto ng Panginoon, siya lang ang patuloy na napaparangalan at napapapurihan. At yan ang consequence na naranasan ng bansang Israel. Pero, ang bawat anak ng Diyos, ang bawat bayan ng Diyos, kung sino man ang kakalaban dito at gagawa ng di maganda, meron sinabi ang Diyos na nakapractice na sa aklat ng Isaiah chapter 25, verse 15 to 17. Sabi ng Diyos, ito naman ang ipinasabi ni Yahweh sa mga Pilisteo. Pinaghigantihan mo ang Israel at ibig mong lipulin dahil sa matagal na ninyong pagkakagalit. Dahil dito, parurusahan ko kayo, mga Pilisteo. Lilipulin ko ang mga taga-Kreta, pati ang mga ninirahan sa baybay dagat. Parurusahan ko sila ng mabigat bilang paghiganti at madarama nila ang tindi ng aking galit. Sa gayon, maalaman nilang ako si Yahweh. Makikita natin mga kapatid na yung propesiya sa aklat ng Ezekiel chapter 25 ay nangyari na. Dahil yung ginawang pag-atake ng mga Pilisteo
sa bansang Israel ay paghihiganti dahil sa kanyang matinding galit puot na matagal na panahon. At dahil nagtagumpay nga sa kanyang ginawang paghihiganti sa mga Israelita, pero sabi ng Diyos, pagdurusahan mo ang iyong ginawa, parurusahan kita. Kaya makita po natin yung balik ng bansang Israel sa mga Philistine ay mas matindi, mas malupit kapag ipinakapropesiya na sa mga Pilisteo. At pagkatapos nun, sabi pa ng Diyos doon sa aklat ng Isaiah chapter 14 verse 20-32, inihayag ang hulang ito ng taong mamatay si Akas. Huwag mo munang ipagdiwang bayang Pilisteo ang pagkabali ng pastong inampas sa iyo sapagkat sa lahi ng Ahas, maaaring lumitaw ang ulupok at mag-aanak ito na lumilipad na dragon. Ang mga maralita ay bibigyan po ng ikabubuhay at ang mga pulubi panatag na magpapahingalay. Kababayaan ko mamatay ng gutom ang inyong lahi at lilipunin ko ang manikala. Manangis ang bawat bayan, managoy ang bawat lungsod. Manginig sa takot ang buong bansang Pilisteo, pumapailan lang ang alikabok sa dakong hilaga sapagkat dumarating ang magigiting na kawal. Ano ang sasagot ng mga sugo ng bansang iyon? Si Yahweh ang siyang natatag ng sayon at dito nakatagpo ng matibay na langgulan ang mga kaawa-awa sa kanyang bayan. Makikita natin na mamamatay kayo sa gutom. Mangyari po ang ginawang surprise attack ng mga Hamas sa Israelita. Hinat ang tubig, ang fuel, ang kuryente, ang supply ng pagkain sa Gaza Strip ng mga Israelita. Ayun po, halos mamamatay na sa gutom ang mga Palestine sa Gaza Strip. Walang tubig, walang kuryente, walang gasolina, walang pagkain. At ngayon po ay nag-aalisa na ang mga mamamayan ng mga Pilisteo sa Gaza Strip sapagkat iniintay na lang po ng mga sundalo ang go signal ni Prime Minister Benjamin Netanyahu para po magkaroon po ng ground attack. Ito po natin yung propesiya ng Diyos sa aklat ng Isaiah chapter 14 ay nangyari kaganan. Kaya po makikita po natin, mahirap tantiin, mahirap talakanin ang bayan ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos. Sapagkat kapag sila'y kinanti natin, kinalaban natin, makikita po natin ang Diyos ang magtatanggol at gaganti sa bawat isang kakalaban sa kanila. Ang bansang Israel, makikita po natin kapag sila'y gumagawa ng mga bagay na hindi ang Diyos sa kanilang pinaparangalan, meron pong consequence. But, kung sino mang bansa, sino mang lahi, at sino man sa kanila, ang gagawa hindi maganda, ang Diyos ang magtatanggol sa bansang Israel. Praise God, purihin ang Panginoon. Kaya makikita pati mga kapatid, ito po nagaganap ngayon sa bansang Israel. Ang bansang Israel po ay may malaking gagampanan sa huling panahon. Sapagkat ang bansang Israel, kapag ito po ay talaga na pinagtulong-tulungan at ang mga Jewish people ay nag-uwian na po sa iba't ibang panig ng mundo, sila po ay nag-uwian na po sa Jerusalem. Ito po ang palatandaan na tayo po ay nasa huling panahon na. At kapag tayo nasa huling panahon na, ito na po ang sign na babalik na po ang ating Panginoon upang kunin, upang i-rapture ang mga tunay na nampalataya at nanalig at nagsisi at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapatid, sa oras na ito, hindi isang aksidente na ngayon nakatune in ka, nanonood ka sa programa ito. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay hindi maligtas. Ayaw ng Panginoon ikaw ay mapahamak. Ang gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng assurance of salvation. Kaya kapatid, sa oras na ito, inaanyayahan kita na sumabay sa panalangin ito. Walang mawawala sa iyo. Pero napakalaking bagay ang matatanggap mo. Isang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pagtanggap at pananalig sa Panginoon Jesucristo. Sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo upang ang sino mang tatanggap at mananalig sa Panginoong Yesus ay hindi na mapapahamak pagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang daan ng buhay na walang hanggan kaligtasan sa pili ng ating Panginoong Diyos doon sa kalangitan ay walang iba kundi ang pagtanggap at pananalig at pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, sa oras na ito, hindi ka nagkamali
na ngayon, nandito ka sa programa ito. Ang programa na ipinapahayag ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, the Son of the living God. Siya may sabi, kapatid, sabi ng Panginoong Jesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one's coming into my Father in heaven except through me. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang pwede makapagbigay ng buhay na walang hanggan patungo doon sa ating Panginoon Diyos sa langit sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo. Nagaling ng langit, bumaba sa lupa, bumalik ng langit. Siya lamang ang nakakaalam ng tunay na daan pabalik ng langit, papuntang langit. Wala nang iba sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon namatay, after 3 days, muling nabuhay at bumalik sa langit. Siya lang din ang merong karanasan na namatay at muling nabuhay at nangako na siya ang makapagbibigay sa atin ng isang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagsampalataya, pagsunod at pagtalikod sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang na napako sa krus more than 2,000 years ago na ang nakalilipas. Kaya kapatid, sa oras nito, mahal na mahal ka ng Panginoon. Isang napakalaki na kagalakan na ikaw ngayon ay nandito at nanunood sa programang ito ni Pastor Ron Yepes. Sa oras na kapatid, pumikit ka at sumabay ka sa palayang ito, tutulungan kita ng panalangin, ng pagtanggap at pagsampalataya, pagtalikod sa kasalanan, at sabihin ko sa iyo, anuman ang mangyari sa mundo, meron kang assurance of salvation. Sige kapatid, ikaw ay pumikit at yumuko, tayo manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, ako po ay nagpapasalamat. Salamat po sa inyong mga salita na aking po napakinggan. Sa oras pong ito, ibinubukas ko po ang aking puso, ang pintuan ng aking puso. Hinanayaan ko po kayo bilang Panginoon, Hari kayo pumunta sa aking buhay. Na kayo na po ang maghari sa aking buhay, pumasok po kayo. Aking po sisisihan ang aking mga nagawang kasalanan, milang kasalanan. Ugasan niyo po ang aking puso, isip, patawarin niyo po ako. At kinikilala ko po kayo na kayo po Hari at Panginoon kayo pagligtas sa aking buhay. Salamat po sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Panginoon, muli po, ako po'y patuloy niyo po pangunahan, gabayan, at patuloy po, Lord, kung yung puso po kayo makilala. Salamat po, Panginoon Jesus, sa buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Kapatid, ako na po mananalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras nito. Salamat po sa programang ito na patuloy po nagagamit ng inyong likod, maging daluyan ng inyong salita at hatid ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dalayan ko po ng bawat isang kapatid na kinig at nanood ngayon ay patuloy niyo po, Panginoon God, po silang pangunahan, gabayan, O God, at kayo po patuloy po magpakaya sa mga buhay. Salamat po, Lord. Muli po, dalayan ko po patigad na patuloy po, Lord, na maranasan po ng bawat isang buhay na dapat kasiyasiya. Patuloy po silang mauhaw sa inyong salita. Patuloy po maranasan po nilang isang buhay na dapat kasiyasiya. Patuloy po, Lord, kayo po ang patuloy po, Lord, na makilala po nila, Panginoon, bilang Panginoon at pagligtas ng kanilang buhay, Panginoon sa Kristo. So, pamagitan po ng banal na Espiritu, maranasan po nila, Panginoon, ng isang buhay na ganap at tunay nga po pinagpalat na bagong buhay, na bagong puso, na bagong isip. Salamat, Lord. Ito po ang aking dalangin, Panginoon God, sa bawat isang tumanggap at nanalig sa inyo sa oras ko ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. Muli po, ito po si Pastor Ron Yepes at patuloy na ako pinaglalambing sa inyo sa mga bago pa lang po, sa mga silent viewers. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating pong YouTube channel, kayo po ay mag-subscribe at tayo po ay mag-like at hit po natin yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng ating mga i-upload na mga bagong message. At muli po, kayo po ay mag-comment kapag yung mga comment niyo po, ako po ang buwabasa niyan. Ako po ang personal na nag-re-reply sa inyo sa mga comment niyo po. At yan po ang dahilan kung bakit patuloy po tayo na pagpapatuloy talagang mangaral at magpahayag ng mabuting balita sa salita ng Diyos sa channel po ito sapagkat ako po yung nai-inspired sa mga comment niyo po kung paano po kayo napagpapalat na pabago ng programa ito. Maraming salamat po. God bless you. God richly bless you. Praise God.